naninira sa'yo, huwag mo nang pansinin. Pag medyo masakit na at punong-puno ka na, iiyak mo na lang at idulog mo sa Panginoon yung taong yun. Yan po ang spiritual maturity. Pag kayong mga boys, nakakita kayo ng sexy, nakita nyo, hindi nyo sinadya, huwag na kayong lumingon! Amen ba? Amen, huwag na kayong lumingon! Takpan nyo na yung mata nyo, wala akong nakita, Lord, wala akong nakita. Amen po ba? Why? Nakikita po tayo ng Panginoon. Saan man tayo pupunta, saan man tayo tutungo, anuman ang everyday na buhay natin within the church or without the church, alam yan ng Panginoon. Lagi ko pong sinasabi, no one is perfect. Bakit? Tao tayo. Yes, we have a salvation. Yung sinabi ni Bishop Alan. Yes, tayo ay inalis na ng Panginoong Jesus. Amen. Sa impyerno. Dahil pag tayo ay namatay, hindi na sa impyerno tayo tutungo, kundi sa ating Panginoon. Amen ba? But, in this world, patuloy po tayong nakikipattle. Why? Hindi na po kayang imanapula ng Panginoong Jesus tayong lahat. Why? Because God gave us free will. Amen? Binigyan tayo ng Panginoon ng freedom to choose what is best, what is good, and what is bad. Kaya nga, meron pong salita ng Diyos na dapat ay dilidilihin natin para hindi tayo malihis sa mundong ito. Amen ba? Sino yung nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen. Parang, amen. Iilan lang na. Amen pa? You need to read the Word of God. Amen. Kung ayaw niyong malihis at makain kayo ng mundong ito, you need to read the Word of God. Dilidilihin niyo yun. Sabi sa kanyang salita, gabit araw. Bakit? Para hindi po tayo malihis. That is a spiritual growth. Ano pa? Nakakakilala ng tinig ng kanyang ama. Yan po yung spiritual maturity. Pag ikaw ay matagal na sa Panginoon, wala na sa laman mo yung mga carnal Christian, yung mga carnal, yung mga makamundo. Amen po ba? Ang lagi mong iniisip, yung nakakasakit sa puso ng ating Panginoon. Sa bawat kasalanan po na nagagawa natin, sa harapan ng Panginoon, tinutusok po natin ang puso ng Panginoon. Amen? Kaya tingnan nyo, pag gumawa kayo ng kasalanan, hindi na kayo masaya. Sino rito yung gumawa ng kasalanan, tapos ang saya-saya niya, pero uma-attend sa church? Sino rito? Wala. Pero noon, nung hindi pa tayo nakakilala, kayabang pa natin. Amen po ba? Ako nga binugbog ko yung asawa ko. Ako nga, kinulong ko yung mga anak ko. Ang yabang pa natin. Amen? Ako nga, sinugod ko yung kapitbahay ko. Bakit? Sumobra na siya, hindi ko na matiis. Nandilim na yung paningin ko. Tapos sa Sunday, pumapasok pa sa church. Amen? Check your spiritual status. Check your stages of being a Christian. Okay, ano pa? Namumuhay na ayon sa gabay ng Espiritu Santo. Dapat namumuhay tayo ayon sa gabay ng banal na Espiritu. Lagi ko pong sinasabi na hindi natin kayang mamuhay ayon sa ating intelektual, ayon sa sariling pasyon natin. Madidisgrasya po tayo. Anong gagawin natin? Lagi tayong magpasakop sa banal na Espiritu. Amen? Lord, tama ba to? Holy Spirit, guide me. Gigil na ako. Gusto ko nang manuntok. Gusto ko nang mansabunot. Please guide me, Holy Spirit. And the Holy Spirit will guide you. Ano yun? Isasubside niya ang galit mo. Tama po ba? Tama po ba? Isasubside niya yung galit mo. At yun po, nakikita doon ang bunga ng banal na Espiritu. Ano yung bunga ng banal na Espiritu? Joy, peace, love, ano pa? Ano pa? Faithfulness, kindness,
generosity, gentleness, and self-control. Dapat ito yung makita sa atin bilang Kristiyano, bilang disipulo ng ating Panginoon. Amen? Hindi yun pagdating sa labas na tayo na yung nagmamarites. No, that is not spiritual maturity. Carnal or baby Christian ang nagiging character mo. At sasabihin mo sa loob ng church, ako ang gaganituhin mo, 25 years na akong naglilingkod sa Panginoon. Amen? Pero where is your character? Where is your stages of growth bilang lingkod ng Diyos? Amen? So, hindi nakukuha sa katagal mo sa naglilingkod or nananampalataya sa Panginoon ang spiritual Christian kung paano mo isasabuhay ang buhay ni Kristo sa buhay mo. Amen? Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Palakpakan mo yan sa Panginoon. Hallelujah! Amen. Kung ating pong titingnan ang buhay ni Paul sa lugar ng Corinthian, yan po ang sinasabi niya. Matagal na kayong Kristiyano, pero ano ang bunga nyo? Amen. Matagal na kayong Kristiyano, pero naaagaw kayo sa mundong ito. Asan ang fruit of Holy Spirit sa'yo? Sa akin. Amen. Let's check our spiritual growth. Asan na ba ako? Huwag mong itaas na yung kamay mo, kapatid. Check. I-check natin ang ating spiritual growth. Lord, dito na ako tumanda sa iglesyang ito. Ano na ako? Ay, ganito lang pala ako. Ganito pa lang ako. Amen? Naaagaw pa ako. Pumapatol pa ako. Pero Lord, dito na ako tumanda. Where is the fruit of Holy Spirit? Amen. Conclusion. Sabi niya rito, as a servant of Christian with spiritual maturity, we need to establish our spiritual maturity. Amen? Kailangan natin na panindigan. Kailangan natin, na natayuan ang pagiging disciple of Christ po natin. Amen? Kailangan natin tayuan, kapatid. Dahil kung hindi nakita ng Panginoon ang spiritual maturity mo. Sabi ng Panginoon, maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon, nagpagaling po ako sa pangalan nyo. Anong sasabihin ng Panginoon sa'yo? Hindi kita kilala. Ouch. Amen. Dito kayo nag-senior sa iglesyang ito. Tapos, at the end of the day, hindi ka kilala ng Panginoon. Inubos mo na yung oras mo sa Bible study, sa church, sa ministry, and then, pag namatay ka, sasabihin ng Lord sa'yo, hindi kita kilala. Ouch. Amen. Akala mo, save ka na. Nang dahil sa spiritual maturity, bumagsak po tayo. Amen. Kapatid, we need to stand up. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang lingkod, tayuan mo na kung ano ang pagiging Christ-likeness with Jesus nung siya ay nabuhay sa mundong ito. Kopyahin mo na. Amen. Kopyahin na natin. Andito na tayo. Malapit nang bumalik ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Si Jesus ba, nung siya ay nabayubay sa krus, nung siya ay lumakad, pinarusahan, dinuraan, ininsulto, lahat na, name it. Nakarinig ba kayo ng isang pagrereklamo ng ating Panginoong Jesus? O pinalik niya yung salita na yun sa kanya? Narinig niyo ba? May nasulat ba sa Biblia na nagsalita ang Panginoon? Wala. Wala. Bakit gusto ng Panginoon ng pag siya ay nawala, ang kanyang ginawa sa mundong ito, gagawin din natin. Di ba sabi niya sa kasabihan, pag sinampal ka pag sinampal ka ng kabilang pisngi, tama? O pag binato ka ng bato, batuhin mo ng
tinapay, that is spiritual maturity. Sabay mo na daw ang ang palaman. Kasi hindi masarap ang tinapay. Pati pampadulas kasi babara daw yun. Amen ba? Amen ba? Ang ibig sabihin, mahalin mo ang kaaway mo. Mahalin mo ang hindi kayang mahalin ng iba. Amen ba? Kung hindi siya kaaya-aya, mahalin mo siya. Bakit si Jesus nga kahit yung leprosy, minahal niya. Amen? Kahit yung bumabato sa kanya, kahit yung mga nagmamarites sa kanya, minahal niya. Tayo, asan na kaya yung spiritual maturity natin? Sinabi lang sa'yo, ang pangit ng damit mo, iba na yung tenga mo. Amen? Pagkasuot-suot ko to ng magdamag, tas ngayon sasabihin mo, kalma lang kapatid. Basta sa harapan ng Diyos, maganda ka at malinis ang puso mo. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Oh my God, 12:15 na. Bakit? Pag hindi ganito ang status mo sa harapan ng Panginoon, my God and my Lord, mga kapatid, tayo ay nasa critical na status. Amen? We are in danger. Sabi niya rito sa in danger, sabi niya rito sa Oxford, the possibility of suffering harm or injury. Sabi niya sa Wikipedia, danger is a possibility something of bad happening. Amen? Sabi niya rito, it makes us stagnant. Amen? Pag hindi po tayo na-develop na magiging mature Christian, tayo po ay stagnant. Pag sinabi mong stagnant, andyan ka lang, naka-freeze. Hindi ka nag-o-overflow, hindi ka umaagos. Amen? Para ka lang nasa balon na wala kang outlet, stagnant ka lang. Yung spirito mo ay might be danger. Amen? Pag hindi ka nagko-grow as a maturity Christian na nanatili kang baby, kapatid, there is something in your spirit. Amen? There is something in your spirit. Pag hindi ka nag-move on, nagmamature bilang carnal Christian, there is something in your spirit. Nagiging stagnant ka, nagiging napi-freeze ka. Hindi ka tuloy kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Bakit? Walang development, hindi ka nag-gradual, hindi ka nag-grow bilang Kristiyano. Mamamatay ka na lang, kontrabida ka sa iglesia. Mamamatay ka na lang. Ayaw pa ng mga members sa'yo. Mamamatay ka na lang, mahina ka na lang, nasa wheelchair ka na lang. Wala pang natutuwa sa'yo. Bakit? Kasi nasa wheelchair ka na nga. Kontrabida ka pa. Amen. Amen po pa. So please, check our spiritual maturity. Amen. Check our spiritual maturity. Sabi niya dito, kung hindi nakikita sa atin ang fruit of Holy Spirit, ang maturity, nagiging destroyer tayo sa pasimula at hanggang sa dulo ng ating paglilingkod. Sino may gusto nun? Napasimula pa lang, hindi ka na lumago, hindi ka na nag-mature, hindi ka na tumanda. Kapatid, kaawa-awa ka. Kasi destroyer ka nung umpisa hanggang sa kahuli-hulihang buhay mo. Destroyer ka pa. Destroyer ka pa hanggang sa kahuli-hulihang buhay. Amen. Check our spiritual maturity. Our spiritual maturity must growing, must increase. Amen. Lalo tayong manabik sa presensya ng Panginoon. Mas lalo natin yakapin ang karakter ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Ganun po ang spiritual maturity. Huwag po tayong nananatiling baby Christian. Amen. Sunday na kinabukasan parang wa ko feel mag-church. Hindi ka na tuloy nag-church. Amen. Tumawag ang kaibigan mo, punta tayo sa SM,
ano, may discount sale, mega sale. Tinalikuran mo na ang Sunday service. Pumunta ka na sa sale. Kasi pastora, masyado akong sobrang, exhausted. Kaya kailangan ko may relief. Ano yon? Shopping. Hindi niyo alam, yun yung stress relief ng mga babae. Amen? Before. Amen? But now, no more. Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin, the more na ma-stress tayo, the more na iiyak tayo sa Panginoon, the more na yakapin natin ang Panginoon. Amen? The more na isip natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, seek me first and all shall be added unto us. Amen? Ganyan po ang matured Christian, kapatid. God called us for a purpose. Uulitin ko, God called us for a purpose. Ang kalooban ng Lord is that we will grow mature in Christ. We will grow mature in Christ. Sabi niya po sa Ephesians last verse. Sabi niya doon sa Ephesians 4:14 hanggang, basahin ko sa Tagalog na lang, hanggang 15. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging katulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maliligaw ng mga tao. Ang hagad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan at panlilin lang, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Ano pa? Sa diwa ng pag-ibig tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Amen? Ulo nating lahat, walang iba kundi si Jesus Christ. Kapatid, pag tayo ay ilalaan natin ang ating buhay sa Panginoon, we must, isabay po natin ang ating espiritu. Amen? Kailangan merong growthness. Kailangan merong stages of growth as a Christian. Amen? Dahil kung ikaw ay matagal na sa gawain ng Diyos at hindi ka man lang nakitaan ng pagiging matured in spirit, check yourself. Amen? Check yourself. At sa oras na ito, sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Habang chinecheck po natin ang ating mga sarili, ang ating mga spiritual nakakalagayan, just close your eyes. Just close your eyes, mga kapatid. Just close your eyes. Hayaan mo na kausapin mo ngayon ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hayaan mo na kausapin mo ngayon ang ating Panginoong Jesus. Just ask God, Lord, sa oras na ito, sinusurrender ko po ang lahat ng bagay sa iyo, Panginoon. Kausapin mo kapatid ang ating Panginoon. As I hear your words, Lord, na-check ko po yung spiritual na kakalagayan ko. Come on. Hindi pala ako nagmamatured, Lord. Hayaan mo na sa oras na ito, Lord, give us wisdom, discerning spirit, to know the bad and know the good for you, Panginoon. Hallelujah. Ora shandara babakande. Sige, kausapin po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Yes, oh God. Sa kasalanan nagawa laban sa iyo, nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal na trono. Siya sa atin, Jesus, ang puso ko, sa kasalanan nagawa laban sa
sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, check our lives, Lord God. Gusto namin, Panginoon, na magiging pleasing sacrifice kami sa iyong halaman, Panginoon. Lord, patuloy mo po kami kahatagan, patuloy mo po kami i-correct, patuloy mo po kami turuan, Panginoon. Inaamin po namin, Panginoon, na hindi po namin kayang, Lord God, mabuhay ayon sa iyong kalooban. But because of Holy Spirit, because of the Holy Spirit within our life, Lord God, kayaan mo na turuan kami ng iyong banal na Espiritu. Lord, lagi po namin sinasabi that apart from you, we can do nothing, Panginoon. Hindi namin kaya ang buhay nito, Lord. Sinusuko namin ang buhay namin sa iyo. Hayaan mo na ikaw na po ang umalaw sa buhay namin. Pagod na po kami mag-pretend sa buhay na ito, Lord. Pagod na po kami mag-pretend sa buhay na ito. Hayaan mo, Lord, na sabayan mo kami sa buhay pananampalataya. Ayaw namin, Lord, na pagdating na kami po ay mawala sa buhay na ito, itaktuan mo kami, Panginoon. Lord, mahabag ka sa buhay namin. Mahabag ka po sa buhay namin. Itama mo po kami, Panginoon. Hayaan mo na masakit man, Panginoon, ang pagpakorrect mo po sa karakter namin. Ngunit hayaan mo, Lord, na matanggap namin ito dahil isang araw ayaw namin mapahamak, Panginoon. Dahil sabi mo, Lord God, sa bawat kasalanan na aming ginagawa, Panginoon, lumalayo kami sa iyo. Ayaw po namin malayo sa iyo, Panginoon. Ayaw po namin malayo sa iyo. Gusto po namin, Lord, na lalong lumalapit sa iyo, Panginoon. I-check mo po ang aming spiritual darkness. I-check mo po ang aming spiritual life, Lord. Masakit man, pero kailangan. Lord, dahil ito po ang tinawag mo kami para maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo na makita ang stages of growth
of your love, Lord God. Kakayanin namin ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, maraming pong salamat sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Lord, handa na po akong magpabago, Lord God. Handa na po akong magpakorek sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po ako ayon sa iyong kalooban as a pleasing sacrifice, Lord. Lalong-lalo na po sa darating na December 9, Panginoon. Lord, gusto namin, Lord, na maibigay lahat sa iyo ang papuri at pasasalamat. Kaya ngayon pa lang, Lord, check mo po ang aming buhay, ang aming spirito, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Salamat pa lang ng spirito. Salamat, Jesus Christ. Ito po ang aming sabat namin sa matapit sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Gusto ba tayo magsalita ng Diyos? Ay, wala na sa Diyos. Pinagpala ba tayo ng salita ng Diyos? Amen. Tayo pinagpala ng salita ng Diyos, pagpalain natin ang ating iglesia. Amen po. Mag-share lang po ako ng tungkol sa Biblia. Sino po nakakakilala kay Abraham? Si Abraham po ay isang lingkod ng Panginoon na tinawag. May pangako ang Diyos kay Abraham na siya ay magiging ama ng buong bansa. Despite na sa edad niyang 100, si Sarah 90, binayaan sila ng isang anak. Si Isaac. Si Abraham po ay may pangako ang Diyos sa kanya. Magiging ama ng buong bansa. Ngunit sa isang pagsubok, sinubok si Abraham ng amang Diyos. Nadali niya ang kanyang anak na si Isaac. Tumanggi po ba si Abraham? Hindi. Di po ba? Si Ubay, sinunod niya ang sinabi ng Panginoon. Dinala niya ang kanyang anak na si Isaac sa bundok kung saan sila ay may tipanan. Ganun po. At lahat ng kailangan nila, panggatong, na gagawin paghahandog na hindi na. Ngunit, sa isang banda, habang itinataas ni Abraham ang punyal para itarak kay Isaac, nag-provide ang Panginoon na handog na tupa. Amen po, si Abraham po ay naging tapat sa Panginoon. Ang pagbibigay po ay isang obedient kautusan na binigay sa atin ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos. Puta 10%. 12%. Pero ako hindi kumakain doon. Pag sa Panginoon, 10% minsan hindi pa natin maibigay. Masakit sa bulsa. Hirap tayo dumuko na pambigay sa Panginoon. Pero pagka sa Jollibee, ang bibilis ng pagdukot natin, masarap kasi. Ayan po. Pero pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, napakahirap. Amen po. Ayan na, masarap magbigay sa Panginoon, may sukli. Pag sa Jollibee, wala na. Amen po. Sige po, tayo tumayo na. Kita sa ating mga kaloob. Sige po, tayo tumayo na. At tayo, hallelujah Lord God, hallelujah Jesus.
Salamat, Lord God, sa bisay mo, Lord God. Salamat po ng Lord niya. Habang, Lord God, kami ay tumatagal sa iglesia, Lord God. Gawin ko kami mag-church Christian, Lord God. Salamat, Lord God, sa bisay ni Pastora Joy. At dalahin ko po, Lord God, ang pagpadahin ng congregation. At dalahin ko po, Lord God, ang kanilang mga kaloob na dito sa church na ito, Lord God. Gamitin mo na, Lord God, na kalalagaan na minsan ka sa buong bayan ng Samatay. I pray, Lord, na anuman, Lord God, ang nakasulat sa kanila, humingi ng mga panalangin. I pray, Lord God, na pagpadahin mo ang kanilang mga prayer request. Pagpalain mo ang mga tithes and offering nila in Jesus' name of Nazareth. Pagpalain mo, i-bless mo ang buong congregation. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi in Jesus' name. At dalahin ko po, Lord God, na maraming salamat sa umaga ito, sa natapos na aming gawain, Lord. Nakasama ka namin palagi. Salamat po. To God be the glory in Jesus' name. Amen. Ang buhay mo siya. Dakila siya. Napakinggan niyo na?
Masayaw. Hello po. Ano po si Kuya Toto? Sasayaw sila. Ayos na. Ayos na. Hello po. Shout out. Hello po, shout out. Oh, shout out. Nagsasayaw, nagsasayaw. Oh, yan o, ayan na, nagsasayaw. Hello po. This is my motorcycle. How's Mika? Wow! This is na motorcycle ng mga kapatiran ko po. Ito po ng akin. O, sasayaw sila o. Oh! Okay. Na, palagay, padala na to sa church para maayos. Sige po. Magandang hapon at maraming salamat, no? Nawa ang salita ng Diyos ay tumimo sa ating puso. Tayo pagpalain parati. Okay mga kautos-mit, salamat sa pagsama sa akin sa video ito. Thank you po sa inyong lahat. Naway patuloy kayo manood. Salamat po. God bless. Ride safe at ingat.